Ako pala si Sergeant Raymond Tosing na enlist ako sa FSRR, Philippine Army. Bali ako ngayon ngayong taon ako yung napili na Vice Enlisted Personnel ng FSRR. Tapos nag-graduate ako ng candidate soldier ko ng 2015. Tapos inassign ako sa First SRB noong 2015. Mond, basta ako na magyabang para sa iyo, no? Kasi si Sergeant Kausing ang best enlisted personnel ng 1st Scout Ranger Regiment ngayong 2024. And napaka-elite na group ito dahil ito lang yung pinaka-elite na every year lang yan sa 74 years namin may ina-awardan. And ngayong taon, siya yung napili dahil sa combat accomplishments niya sa Maguindanao. Pero bago mag-Maguindanao, ikukwento muna niya isang matindi niyang encounter sa Holo nung bagong sundalo pa siya. So, Mod, yung Holo mo. Bali yung start ng hulo ko na-assign ako doon. Bali, ginawa muna akong Tail Scout. Nung pagiging Tail Scout doon, sobrang hirap talaga pag yung private ka na ranger kasi nga yung ng purpose nila doon is yung maging ka talaga na isang sundalo. Gaano ba kahirap, Mon, yung Tail Scout? Yung ikwento mo nga yung mga mahihirap na ginagawa ng isang Tail Scout sa isang Scout Ranger team. Yung pagiging Tail Scout talaga yung hindi ko makalimutan sa buong buhay ko talaga. Kasi konting pagkakamali mo lang, talagang kulibagtong ka talaga ng katim mo. Hindi lang katim mo, talagang halos lahat ng senior mo na talagang itama talaga nila yung pagkakamali mo. Example na lang dun sa pagluluto ng mga pagkain sa bundok. Kunting lang talaga ng sandok o yan. Talagang pagbaba mo ng kampo niyan, dress rehearsal, tapos kaldero rehearsal kayo doon, kalan, para pagdating ng next operation, hindi ka na masyadong rating doon sa taas. Kasi sa first time talaga namin na hindi talaga ma-perfect yung pag hindi mag-ingay na hindi mag-ingay sa kaldero. Bakit sa iyo bilang isang dating Tail Scout and ngayon best EP ng 1st Scout Ranger Regiment, bakit napaka-importante sa atin na hindi maingay yung kaldero? Yung purpose pala ng dapat hindi talaga maingay yung lahat ng galaw mo dun sa bundok para hindi tayo maano ng mga kalaban, kasi yun talaga yung pinakamahirap na kumpiyansa ka lagi dun sa taas ba. Dapat talaga wag kumpiyansa. Kasi nga dati, tapos yung pagiging Tail Scout ko talaga, kumbaga naipasa ko ngayon dun sa sumunod talaga sa akin hanggang sa pababa na ngayon. Kasi nga nag-i-snappy sila ngayon dahil sa mga senior na nagturo din sa amin dati. Kasi nga, once talaga na nagkamali ka, konting mali mo lang talaga sa bundok, doon yung buhay ng tropa. Hindi lang buhay mo yung doon, buhay ng lahat. So yun, lahat naman doon nagsisimula bilang Tail Scout, Pero yung panahon na yun, 2015, yun na yung kasagsagan na pinapahabol na yung Abu Sayyaf, di ba? Dahil patapos na yung termino ng presidente. Yes. Gaano katindi yung sunod-sunod nyo na operation nun? Di ba? Tuloy-tuloy kayo nun, di ba? Yes, sir. Bali, tapos yung nun, sir, yun yung hinabol yung maliban dun sa foreigner na dalawa, sir. Yung okay na yung foreigner na na yun, nakuha na yun, na na ng tropa. Maliban doon, yung dalawang Coast Guard na lang na yung kapitan na rin nila, tribo rin ng ganun sa Mindanao, na na nila, na yun na namin na patay na pala. Yung dalawang Coast Guard, yun yung dalawa na talaga yung kinabukasan, papatayin na rin sana sila.
No, buti na lang. Tapos nalumural na rin sana kami noon kasi nga Bakit? Ba't kayo nalulumoral na nun? yung sa negotiation sir ba? Yung negotiation na yon bukas na papatayin yung dalawa kasi nga hindi maibigay Yung ransom? Ransom sir. Hapon na yun sir. Hapon na. Ano kayo, buong batalyon kayo noon? Nag-operate o company nyo lang? Batalyon na yun sir. Pag hulo sir. Pag hulo batalyon movement talaga. So ano mo nga, kunyari pakikwento mo nga sa atin ilan yung katulad nyo, ilan operating troops sa company mo noon? Bali 60 plus yun 60 sir. plus. So malakihan talaga, Oo, pag malakihan. mag-operate, malakihan talaga sa hulo. Yes sir. Bakit? Dahil yung kalaban talaga sir, sobrang dami rin talaga sir. Yung first time ko talaga na harap-harapan ko talaga na nakita sir mga nasa siguro yung layo niya na yung malayo una nasa pa yun 100 to 200 yung hanggang pinalapit namin yung kalaban na talagang malapit na talaga sir mga nasa 10 meters na lang siguro yon. Sige nga, kwento nga. Isa-isahin natin. I-detalyo mo nga yung paano nangyari yon yung encounter. Yung ba yung una mong encounter? Yes sir. Ang tindi ah. Sige nga, ikwento mo yung una mong encounter sa hulo. Yun yung time na hindi namin alam na yung ginawang leading ng kalaban is yung dalawang Coast Guard na kahoy lang pala yung baril nila. Tapos, Ganon. So yung pinahawak nila yung dalawang Coast Guard ng kahoy na baril, pinag-leading nila. yes sir, para kung in case na may sundalo sir, yung dalawang Coast Guard yung mauna na sir, Agoy. baril. So talagang sige nga, ikwento mo. Tapos doon, nung malapit na talaga, nasa 15 meters siguro yon na yung Coast Guard na dalawa na may tropa na na kami, naka-skirmish na talaga. Pero natunugan nyo na, ano yun, hasty ambush kayo o deliberate? Histe yun, sir. Bakit hasty? Dahil una nyo silang nakita? Yes, sir. Sige nga, paano nyo unang nakita? Pero tail scout ka nun. Pero una nyo nakita, papalapit na sila, ganon? Kumbaga, leading yung isang kumpanya namin, sir. Leading ngayon, inakyat mo na yung high ground para sure kasi sa high ground talaga yung importante, sir. Pag akyat ng high ground, negative. Ngayon, yung isang kumpanya nandun sa bantay mo na, sir, payong mo na dun sa baba, sir, payong mo na sila. Nung pag may sumulpot na nakalinyang nakalinyang Kalaban? mga tao, sir. Tao lang, hindi armado? Kasi yung dalawa, sir, talagang malayo pa yun yung sabi ko na sir, na nasa 200 meters pa sila, sir. Hindi pa masyadong sir ba? Kasi nasa medyo high ground kami, sir. Tapos yung high ground na kabila, nakuha na ng isang kumpanya, sir. Kami dito, sir, pababa kami sana, sir. Kasi bayan rin talaga yung nila. Bayan talaga yung, malapit lang talaga sa bayan sila pumipisto yung mga kalaban, sir. Pero bumosisyon kayo, malapit sa bahayan, mag-crossfire, tamaan yung tao, hindi naman? Yung namin, sir, kasi nag-uupi pa lang, sir, eh. O kumbaga, kahit nasa sir, yung sa bahayan, upihan talaga yan ng mabuti. Kasi nga, baka mamaya, nandun lang pala yung kalaban. Ngayon, nung pag-upi na, kay hinintay yung isang kumpanya na maklear yung taas, biglang sumulpot na yun, sir. Sige. Nung sumulpot na, nagtawag na yung may tao sa harap. Nung na yun, biglang skirmish. Skirmish, hindi talaga nakatunog yung kalaban dun, sir. Skirmish, pero kayo? May cover ba kayo? Maliliit na sir. Kasi nga, pag niya, sir, tapos sakto lang talaga na yung hindi ka rin talagang yung i-secure mo rin yung mo, sir. Pero araw, gabi? Gabi na yun, sir. So medyo padilim na ng kaunti? Na, sir. So hindi nila kayo basta-basta rin, Hindi talaga sila nakatunog doon, sir, kasi nga talagang tahimik talaga yung galawan. Ngayon, nung naka-skirmish na, mga nasa 15 meters na lang yung
leading ng kalaban, sir. Yun pala yung dalawang Coast Guard. So anong kwan nyo nun? Dalawang Coast Guard. So alam yung oops, hostage ito. So, Hindi talaga, sir. Yung Coast Guard yung nakatunog, sir, na may tropa na naka-drop na dun sa harap, sir. oo, mabilis din pala yung Coast Guard eh. Wow, kid Oh, na, sir. tapos, Ngayon, nung time na yun, sir, sabi ni Batcom, ano nyo muna, palapitin nyo muna, wag muna, hanggang sa hindi pa sila makatunog, wag mo nang unahan, wag mo nang barilin. Kung talagang sure na talaga na yung makuha talaga yung kalaban, sir. Na pero yung 15 meters, malapit-lapit na yan. yun nga, sir, na buti may isang daanan, sir, tapos may malalim sa quad, sir. Doon tumalon yung dalawang Coast Guard, sir. So, sandali. So, natunugan ng Coast Guard. Oo, sir. Oops, may tropa. Ayos. So, sige nga, by second, paano nangyari yung ambush na yun? Kasi masaya mang ambush, di ba? Nakakatuwa. Yes, So, sige nga, isa-isahin mo nga yung naging action nila, yung papalapit na. Yung kwan na, sir, nakatunog na yung dalawang ano, sir. Parang nag-ano pa rin sila kung paano sila makatakas doon o paano sila hindi matamaan ng tropa, sir, ba? Mm. Yun, nung lumapit pa na hindi pa talaga nakatunog yung ano, tumalon bigla yung dalawang Coast Guard. Okay. Tumalon dito sa kaliwa namin. Ay, balik kung nakaharap kami sa, ano, sir, sa harap. Tumalon dito sa kaliwa. Kaswerte at may tatalunan sila. Yes, sir. Parang tiniming din nila na maglakad ng maglakad. Tapos, kumpiyansa din yung kalaban sa likod na walang tao sa harap. Kaya So, yung Coast Guard talaga, dala-dala nila, kahoy talaga na baril. sir, parang dami na. Ano, Dami lang. Ngayon, nung tumalon sila, yun na yung time na akala din namin na nakatunog na yung kalaban sa amin, sir. Na, dahil tumalon. Yun pala, tumalon dahil Coast Guard pala yung dalawa na yun, sir. Mm. Doon na nag-umpisa yung magbagan, sir. Kadami pala nila talaga. So, sige nga. So, ilan kayo naka-skirmish? Isang kumpanya doon sa kuan na, sir, sa medyo paahon, sir. Yung isang kumpanya, magbabox formation kami niyan, sir. So, talagang wala. Katay talaga ang kalaban sa inyo kasi nasa taas yung isang kumpanya tapos nasa baba, nakalinya isang kumpanya. Yes, sir. Eh di parang ano to, pinapcorn nyo lang sila. Yung talaga yung ano doon, sir, naiwan yung yung apat na body count, sir. Yung apat na kalaban. Tapos, apat na barrel with 2 o 3 na yun, sir. Pero dali muna, tumalon yung Coast Guard, bagbagan na. Yes, sir. Nakamaneuver ba yung kalaban? Hindi na, sir. Bali, talagang corner na corner. Doon na lang talaga yung, siyempre kami, sir, na bilang ano rin na tropa, sir, talagang siguraduhin muna namin na wala na talagang naiwan na ano, sir. Mahirap na kasi marami na akong karanasan na yung biglain mo agad na i-assault, sir, na yun pala may bantay na nagpaiwan. Sige nga, explain mo nga yung ganon, lalo na ngayon sa mga kabataan na sundalo na huwag gawin yung mga ganon na yung mga natutunan mo na sa mga ganon. Yun yung na ano ko na ngayon, na parang na-realize ko ngayon na sa dami ko na naranasan na halos naging 10 years ako sa puro ako operate eh. Ngayon nung time na yun, gaya ngayon na last encounter, yung natutunan ko doon is yung wag pa dalos-dalos na pagsabi na okay na clear na. Yun pala, may nagpaiwan pala doon na dalawa sa gilid. Kaya doon na ano yung tropa na na-wounded din, sir. Yung doon sa hulo na encounter? Yes, sir. So na-wounded kayo doon dahil Yung iba, sir. Tapos ako, sir, talagang marawi lang ako na-wounded, sir. Pero ikaw, yun yung first encounter mo, di ba? Yes, sir. So, di ba, batang-bata ka, ikwento mo nga yung feeling ng first encounter, di ba? Dahil dito sa 1st Scout Ranger Regiment, parang ang utak natin dito talagang patayan, di ba? Yes, sir. Yun yung first skill mo eh. Yun yung mga first mo talaga na, ito yung buhay na pinasok ko. Anong feeling mo yung unang-unang yun? Yung talaga yung pinakaunang ano ko, yung sabik ako na pumutok, sir. Yun yung talagang pagka may kalaban, yung para hindi ka na ano ng tropa na kantsawan, para
ito, hindi pa nakaranas, hindi pa amoy pulbura. Kasi nga, yung sa first encounter na yon, talagang mapabilib yung mga naiwan sa kampo ng mga senior na maamoy pulbura na yung mga private Ayun yung, di ba, yun yung kantsawan ko minsan kasi kung Yes, nabinyagan ka na, parang, uy, welcome to the club ka na, di ba? Parang ganon. Tapos proud ka sir na na-encounter ka sir. Ano ba yung feeling mo na, bakit proud ka na na-encounter ka? Lalo na ganon na parang, masaya kasi yun dahil ikaw naka-ambush. Pero kung ikaw na-ambush, talagang, di ba, ganon ka. Pero ano yung feeling mo noon na, kasi alam ko, best AP ka ngayon, ang dami mong dinaanan. Pero yung unang encounter mo, yung nagiging kung positive kasi, parang dala-dala mo yun di ba? Yes sir. Paano yun? Bali yung encounter na yon, nagpaalam muna ako kay Captain sir na sa officer ko sir na sa S3. Sabi ko, sir, pwede ba kami pumutok sir? Yun yung first time talaga sir Sige, sabi niya, basta, siyempre, pag baguhan ka talaga, sir, sa totoong encounter, sir, private kami, hindi pa yung tawag na private ka. Sabi dito sa, dismission agad yon. Kasi nga, iba pala yung SR pala dati. Akala ko, pag graduate mo ng ISRO, may dismission na, wala pala. Doon ka pala makaranas ng totoong encounter sa pag na-assign ka na ng field, sir. Ngayon, nung time na yun, nagpaalam ako sa S3 ko na, sir, pwede na ba kami pumutok? Ano yung sabihin, ba't ka nagpaalam pa? Para iwas sir? Kamalasan na naman, sir ba? Hindi, sandali. Kasi parang, hindi, kasi, di ba, kontrolado kasi ang buhay niyong mga private na, nako, so, guilty rin ako dyan, yung parang control talaga yung private, pero dahil inaalagaan namin kayo, na hindi kayo yung padalos-dalos ba, hindi pa ungas-ungas, di ba? Kailangan talagang solid. Sige nga, ikwento mo nga ba, paalam pa parang... Kaya yon sir, paalam muna sir, bilang talaga sir na walang siyempre first time na encounter sir, kumbaga hindi pa namin alam talaga kasi nga, iba yung training talaga yung training na dito, assault lang ng assault. Doon, pagdating pala doon, talagang puno to puno ka talaga, sir. Tapos, bago ka pumutok, tingnan mo muna doon sa puputukan mo kung baka may yung tropa na doon, sir ba? May naka-advance na doon. Kasi akala mo, marami pa naman yung batalyon size na, Siyempre, na yan Pag-assault na yan, kanyang-kanyang kahoy na. Nung na yon, pinaalam talaga na para mabinyagan na rin, sir, na at least pwede pang pumutok, sir. Ambos pa. Sarap nun, di ba? Yun yung sir, na tapos pumayag na yung sir, na sige, pero tingnan nyo rin yung kung may, siyempre, pag first time, sir, yung puno talaga sa harap, yun yung, pag may gumalaw, sabi ng officer ko, pag may gumalaw, birahin mo. Doon sa harap. Yun na yung time na yun. Tapos, tuloy-tuloy na yung pagiging, sir, yung pag-assault. Hanggang sa hinabot. May naiwan na sir? May naiwan na 4 na body count na yung kalaban. Ano nga natin, di ba? Kasi body count. Sige, ikwento natin kung ano yung body count. Ang body count kasi sa amin, yun yung score. Yung score kasi namin, yan yung namin yun yung bilangan namin. Ilan yung body count na kalaban, ilan yung firearms nila na nakuha namin. So yun yung aming pinagmamalaki kasi parang bawat rebelde kasi ang pinagyayabang nila yung kanilang buhay at kanilang armas. So sa amin bilang mga warrior, ang aming talagang pinagyayabang din na kami yung kumitil ng buhay ng rebeldeng ito at kami yung kumuha ng armas niya. So anong feeling mo nung unang makita mo yung isang body count na nandyan, patay? Iwan ko na lang sa tao na rin siguro yun, sir, na sa akin normal na din yung yung patay. Private ka pa lang noon, normal na yung patay? Kasi nasanay na ako sa lugar namin, sir, na sir sa Mindanao na kahit saan may patayan, sir, na sir. O sige, huwag mong mentioning kung taga saan ka, pero ano yung feeling noon na lumaki ka sa ganun na environment na yung may patayan, tapos nagsundalo ka? Ano yung kaibahan mo sa mga lumaki sa syudad na hindi nakakita ng patay?
sa news lang versus ikaw na live talaga? Kasi yung may kasamaan din ako na taga dito na ano sir. Bali, arang ayaw humawak ng patay. Mm. Ayaw humawak. Siyempre, private kami. Nag-ano pa kami na, ikaw na, Ching ba? Ikaw na yung magkuhan. Kay ako sa ulo, ayaw niyo maghawak na, ano, sir. Kay parang first time lang din talaga nila kita ng ganun, sir, na yun yung patay na, sir. Tapos, naabutan pa ng umaga, mabaho na, sir. Ba? Kasi nga, hindi kami papasokin dun sa ano, yung kukuha ng patay, hindi papasokin dun sa area ng friendly forces natin, sir. So sa'yo, parang wala lang yon. Normal na lang talaga yung sa akin, sir, na ano. Pero yung talagang ano doon, may kunting ano lang, may kunting yung mano ka ba, yung hindi naman sa tawag na masuka ka, pero yung dahil sa baho na ng utak, ganun. Kasi yung normal lang na patay doon na nakita ko sa amin is yung normal lang na sinaksak ko ano. Pero dito kasi minsan hindi natin maano yung bala kung saan tatama, may matamaan sa ulo. Yun yung nandiri lang talaga ako doon sa utak minsan na magkalat. Tapos nung time na nakuha na namin yung body count na yon, yung 4, bali ni-rush up namin yung papuntang, kasi hindi pa tapos dun talaga sa body count na yun, sir eh. So ibig sabihin, nagsisearch na kayo, andyan na yung body count, putukan pa rin? Putukan pa rin, sir, kasi Gaano katagal yung naging putukan nyo? hanggang ano na yun, sir eh, pakagat na ng dilim yun, sir, kasi nga yung kadami na nila wounded, sir, ang report doon is 28 yung talagang namatay, kasi nga nung paghabol namin, sir, buhat-buhat nila sa ano ng nyug, daon ng nyug. Sige, ikwento mo paano. Di ba kasi kung minsan, wala naman na-recover na patay yung sundalo. Paki-explain mo nga anong style nila, di ba? Nilalagay nila sa dahon ng nyog, saka hilain. Ano yung style nila na nakita mo? Bali nung nakuha na namin yung 4, siyempre hindi pa clear talaga yan, sir. Bali, hindi pa clear yung 4. Hindi pa clear yung area, pero yung 4, wala na ano na ng tropa. Inassault na naman namin yung doon sa may papuntang likod ng ng bayan. Kasi talagang yung community talaga yun doon, yung parang kalaban talaga sila lahat. Mm. No ano na yon, pag assault doon na ni-rush up, bali kadaming naiwan na mga laman-laman doon sa puno ng pinagkubiran nila, laman-laman ng mga hita. Kasi nga kadami nilang na talagang napuruan talaga sila, sir. Napuruhan talaga kasi isang kumpanya ba naman yung nang-ambush sa kanila, no? Puruan talaga, parang kalahati talaga yung na damage sa ano nila. Doon na medyo kumunti yung kalaban kasi time na yun talaga, yun yung pinakamarami na kalaban sa hulo nun, sir. So ibig sabihin, hindi, anong kumpanya mo nun? Sa batalyon pa ko nun, sir. So talagang yung ganon, isang sabay na isang kumpanya yung bumira. Talagang, tapos nailugar nyo pa sila sa maayos na nasa kill zone talaga natin sila. Yes, sir. At lupit nun parang sigurado natin hindi 4 lang yung patay doon. Yung report talaga dun, sir, ng is 28, sir. Ang patay? Yes, sir. Pero Dahil sabi mo nga, di ba, daming laman-laman ng na naiwan sa likod ng puno. talaga yung hila talaga nila ng nyug, sir. Tapos yung mga dugo, andun. Inaabol, tapos biglang marurot na yung mga motor na sir, single. Na dala-dala nila yung mga patay nila. Doon talaga yung pinakahuli na hindi na namin nabutan, siyempre. Sa yung pag-rush up, nandun pa rin yung safety natin, sir. Ano ba yun? Sa Kahuyan o Nyugan? Halo-halo na yung mga sir. Bali, talagang barangay. Mm. Ngayon, parang sila yung nakatira lahat dun sa barangay, sir. Puro, Paano yung mga babae at bata? Wala. na, sir. Kaya siguro, yun, evacuate na kasi nga, tiningnan namin, sinearch na namin yung mga bahayan dun, sir. Yun, may mga bata. Hindi naman pwede na, hindi rin kami putok, sir. Kaya,
kadami na nilang may umakyat na may baril, sir eh. Mm. Yun na, nung ano na sir, hinabol na namin yun. Paghabol, nakita namin yung mga dahon ng nyog, kadaming dugo. Tapos yung dinaanan talaga nila na yung slide talaga. Yo, kasi explain mo nga yung paano nila ginagawa yung ano, yung pag-ano ng nyog, 'di ba? Yung stretcher nila yun, di ba? Yes, sir. Tapos, parang itali lang nila yung dulo ng nyog, sir. Mm. Tapos, sabay maghila na sila, sir. Kasi nga, mahirapan din yung buhatin nila, sir. Mm. Yung talagang hila lang talaga, sir. Mm. Kaya makikita mo talaga kung saan sila dumaan, sir. Marami. Kadami talaga nila, sir. Tapos, yung biglang harurot ng ano, ng mga motor. Mm. Tapos nung time na yon, yun yung friendly forces na akala namin ano, yung kalaban kasi kadami ng may baril, tapos may post. Hindi pa rin sila nakakuan. Hindi sila nakatunog sa amin, sir, na nandun na kami sa perimeter ng ano nila, ng kampo. Mm. Nakapwisto na yung dalawang 90 RR pa yung dala namin nun eh. Bago lang kasi ngayon yung mga RPG. Yung 90, nakapisto na. Kabady namin nun, yung 15 na naman. Ibang encounter to? O kasunod niya, kaagad-agad kasunod niya? Kasunod nun, sir. Kasi nag-clear na kami, sir eh. Nag-clear kayo, tapos umabante kayo, kampo na pala. May kampo ng ano yun, kaya hindi pinapasok yung ano, sir. Hindi pinapasok yung KM na kukuha ng ano, sir, body cam. Kampo ng MI, kampo ng MN. Yung friendly forces natin, sir. Ah. Ngayon, nung siyempre, may tropa tayo na marunong mag-ano, sir. Ang salita nila, sir, ba? Mm. Ngayon, nandun na, naka-skirmish na yung tropa. Mm. Pagka-skirmish nun, namatay na yung tropa na marunong, ano, sir, marunong magsalita ng salita nila. Mm. Bali, si Batcom, hinold nyo muna yung pagputok, sir. Mm. Hinold nyo muna kasi nga nakita niya may flag ng ano, ng friendly forces natin. Mm. Ngayon, nakita niya, pinatayo niya si Lit Master ganito na kausapin yung ano. Ngayon, pag sigaw niya, ganun si Master. Mm. Biglang pinaputukan si Master. Mm. Talsik yung ano niya, helmet, Mm. yung kiblar. Ah. Yun na yung kuha na gusto kausapin ni Batcom yung pinaka-kwan, pero ayaw talaga na ano. Tapos, sabi ng ano doon na umalis kayo, sabi ng nakakampo doon, sir. Ngayon, umatras na lang kami, sir. Yun talaga nakakainis sa friendly forces. Ang hirap sabihin kung sino yung mga yun, pero talagang friendly na kaaway, ano? Yes, sir. Kasi doon talaga papunta yung ano, sir eh. Yung ano ng kalaban. Doon itinakas ng kalaban yung ano nila, sir. mga wounded nila. So wala na, sanctuary na nila yon. Kasi nga, pag friendly forces na tinatawag, sir, hindi mo talaga pwedeng ano yan, sir. Hindi mo talaga pwedeng galawin yan, sir. Kaya nga, pag sabi atras, yun na, doon na kami, umatras na kami, sir, sa encounter site, sir. Yeah. Yun na yung... First encounter mo. Yes, sir. Tapos, Ayos!